Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning po. Ngayon po ay 26 ng Pebrero 2026 anyo at ang oras po ngayon dito sa Los Angeles, California ay alas 6:21 ng umaga. Araw po ngayon ng Huwebes. At nais ko po mag-vlog mga kababayan, mga minamahal, patungkol po dito sa testimonya ng 18 Marines. Ang title ko po ngayon ay ang masasabi ko sa testimonya ng 18 Marines. Ayan po, ano? Ah, walang kwenta. Walang kwenta po, ano? At malayo sa katotohanan at halatado, halatado, kulang ng T, hindi totoo. Hindi totoo yung testimonya. Opo. At yan po ang tatalakayin ko ngayon. Aywan ko lang ano, pero ako po ay pag may ganyan na nagtitestimony, ay pinag-aralan ko yung kanya, yung action, yung parang ano ba yung galaw niya, tapos yung mga sinasabi niya. Opo. At yung mga pagkakataon, yun ano, yun po ang pinag-aralan ko diyan. Pero number one, yung galaw ng tao. Opo. Ngayon ay yung galaw nila, halatadong hindi totoo ang sinasabi. Kasi nga ayaw magsalita o parang nauutal o parang pahinto-hinto. Ganun po Ganun po ang sign na nagsisinungaling yung tao. Parang hindi siya sigurado. Opo. At malamang yan ay binayaran lang yan. At malamang yung bayad, yung bayad po, kasi ganito po yan maaring haharap lang sila o bibidyohan lang sila o kaya ay uupo lang sila doon. O, pwedeng yun ang babayaran lang. Pwede rin na pipirma sila, yun lang ang babayaran. Pero yung magsasalita sila ng ganyan o kung ano-ano ang itatanong, ay malamang hindi kasama sa bayad yan. Kaya nga hindi rin sila sasagot ng maganda. Parang ganun po sa nangyari nung nag-hire sila ng mga convicts. Kinuha nila yung mga convicts doon sa Bilibid Prison para mag-testify labang kay Dilima. Napansin ko po na nauutal sila at nabubulol at ayaw magsalita. Yun po ano. Ngayon, nahalata ko noon na pinilit lang kako ito. Pinilit yung mga nagtestimony doon sa kongreso, dinala po doon ni Aguirre po Ngayon, nag-testify doon. Pero napansin ko, yung mga galawan nila ay hindi totoo ang sinasabi nila. Opo. Yun nga ang sinasabi ko, ano, maari na pinapirma din sila doon. Okay, walang problema pirma Ay alam nyo naman, hindi ba? Yung pirma ni Jinggoy Estrada at saka ni Joel Villanueva, sabi nila, hindi ko pirma yan. Hindi ba? Ang dali po, hindi ba? O kaya, kahit na siya mismo ang pumirma, pero babaguhin niya yung sulat niya, pwede niyang sabihin na hindi ko pirma yan. Hindi ba? At nangyari na yan doon sa mga kaso ni Jinggoy Estrada at saka ni Bong Revilla. Hindi ba? Yun ang defense nila. Hindi ko pirma yan. Kaya okay lang yun na pipirma sila.
Kasi nga, baka kinaliwa lang nila yan o iba na yung pirmanship nila Ngayon, ang susunod, yung uupo sila doon at bibidyohan sila o ipapakita sila na sila ay mga ex-marines. Wala din problema dyan Kasi hindi sila nagsasalita Pero, pwede yun, tatanggapin nila yun. Ipipresenta lang kayo. O, tatayo lang kayo doon. O kaya i-identify nyo lang ang sarili nyo. O, okay na yun. Hindi ba? Pero ang kwan dyan ay for media purpose lang po O, SMNI ata sila pinaupo hindi ba? Doon sa SMNI, na ari ni Kibuloy, doon sila nag-broadcast. O, ay for media lang po yun O, ngayon, ang susunod, yung tatanungin sila ng mga tao o mag-testify talaga sila, ay yun nga hindi sila mag-testify yan. Kasi pananagutan nila sa Diyos. Yung mga nag-testify doon labang kay Dilima, binawi nila agad. Yung iba sa kanila, nakaupo pa si Duterte, presidente pa si Duterte, binawi na. Hindi totoo yun. O, walang katotohanan yung testimony namin doon. Pinilit lang kami. Yun ang sabi nila. Hindi ba? At nung bandang huli ay halos lahat na nag-recant na, maliban yung pumatay ng 11 katao ata yun Yung dyan sa Cabuyao, Laguna, hinold up nila yung bangko. Ano bang pangalan nun? Yun ang hindi nag-recant. Nakalimutan ko na ang pangalan Pero lahat yun nag-recant. Pero alam ko na magre-recant ito later on. Kasi nga, cargo de konsensya po nila yun Ay kung mamatay si Dilima, hindi ba? Doon sa kulungan na hindi sila nag-recant o hindi nila inayos yung testimony nila, pananagutan po nila sa Panginoon yan. O namatay sila na hindi sila nag-recant, pananagutan nila sa Panginoon po yun. Kaya nga, yung iba bago namatay na ba si Ragos? Parang patay na rin di ba? O, bago siya namatay, ay nag-recant na siya. Ganon po yan At ngayon, lumalabas na, yun nga, gawa-gawa lang ni Duterte para kasuhan si Dilima. Ngayon itong 18 Marines na ito, ganon din po yan. Nakita ko na ayaw magsalita o ay simple, malamang hindi kasama sa bayad Opo. Kung ang binayaran lang sa kanila ay pipirma sila, ay okay yun. Walang problema Pwede kasi nilang itanggi yung pirma later on Hindi ko pirma yan. Although na halos lahat sa atin ay ang hinihingi ay black and white, hindi ba? Pero kung minsan may mga disadvantage din ang black and white Parang ganun doon sa kaso ni Jinggoy Estrada at saka ni Bong Revilla, hindi ba? Ay hindi ko pirma yan, sabi nila ay black and white na yun. Ang susunod ay yung testimony. Sanay po ako dyan sa testimony kasi po sa born again po, halos lahat ng born again, nagtitestimony po yan. Opo. Aakyat dun sa pulpito at magtitestify. Ano yung kagandahan na ginawa ng Panginoon sa iyo? O ano yung mga blessing na na-receive mo? O ano yung parang imposible na nangyari sa buhay mo, yun ang ititestify mo. Kaya ako, sanay po ako dyan sa testimony. At halos lahat ng born again, yan ang unang ginagawa. Nakikita nila na umaatin na, tapos brother, baka pwede ka nang mag-testimony. Sasabihin mo lang yung nangyari sa'yo, ano bang kagandahan na nangyari sa'yo. Yun po kaya sanay po ako dyan. Kasi yung mga bago ay
kinukumbins din namin na magsalita sa harapan. At pinag-aralan din namin yan kung paano siya nagsalita o ganun po, pagkatapos ng testimony, pwede kang, ang susunod na pinapagawa sa amin, exhortation. Ayan po, Ngayon, pagkatapos ng exhortation, kung talagang magaling ka, ay pwede kang mag-message. Ayan po. Isa-isa, ino-oblige kami yung mga member na mag-prepare ng message. Lalo na doon sa Saudi Arabia, bago ka uuwi, kasi 2 years lang ang kontrata po doon bago ka uuwi, ay hilingin nila na mag-message ka doon sa pulpito. Ganun po yan. Yung iba 3 beses, 2 beses nagme-message na. At nakikita nila ron kung capable ka na maging pastor ka o ganun po ang training sa amin. Kaya alam na alam ko po yung testimony. Ito nga kung nag-testimony kasi, mga kababayan, mga minamahal, ay dapat makita doon na totoo yung sinasabi at saka malalaman mo kung totoo kung handa niyan pangatawanan. Opo. O kung yung buhay niya kaya niyang ibigay. At yun po ang nangyari sa mga witness noong unang siglo, noong after Jesus Christ, yung first Christian, mga martyr ang tawag doon. Pero mga witness po yun. Nag-testify sila, ano ba yung nakita nila kay Jesus Christ? O sino ba si Jesus Christ? O ano ba yung pinaliwanag ni Jesus Christ sa kanila at pinapaliwanag naman nila. At naniniwala sila doon sa mga panukala ni Jesus Christ. Kaya ang tawag sa kanila ay first martyrs, mga martyrs po. Kasi nga halos lahat sila pinagpapatay. Pero hindi sila nag-recant. Ganun po yan. At yun ang hinahanap ko po sa isang nagtitestimony. Kung kaya niyang pangatawanan, kung kaya niyang ipagtanggol, o kaya niyang mamatay dahil doon sa testimony niya, pwede yun. Maraming ganyan. Kaya naniniwala po ang mga tao. Pero kung ganyan na halos ayaw magsalita, adi hindi totoo yan. Hindi ba? Basahin ko lang po ito sa Revelation 12 para patunayan natin na handang mamatay po yung witness. Opo. Basahin po natin And they have defeated him by the blood of the Lamb and by their testimony. And they did not love their lives so much that they were afraid to die. Ayan po Ito, ang sinasabi po dito, they have defeated him. Sino itong him? Yung diablo o yung kasamaan. They have defeated him. Si Satanas, hindi ba? Satan was defeated by what? By the blood of the Lamb. Dahil sa dugo ni Kristo. At saka, hindi lang doon sa dugo doon sa kanilang mga testimonya. Hindi ba? Ayan ang linaw doon sa mga testimony ng mga martyrs. Kung hanggang saan umabot yan, ito kasi sa Revelation na ito sa katapusan na ng mundo ito na-defeat si Satanas. Dahil nga doon sa dugo ni Kristo at saka doon sa mga testimonya ng mga tao na umabot dyan o noon pa yung first martyr. Ayan po ang sinasabi dyan. They have defeated him, si Satanas nga by the blood of the Lamb and by their testimony. Ngayon, nakasulat din dito, they did not love their lives.
Hindi nila isinasaalang-alang kahit patayin sila. Yan po they did not love their lives. Oh, ay yung iba kasi ang hirap intindihin kaya pinili ko lang ito, and so that they were afraid to die. Ang ibig sabihin, hindi sila takot mamatay. Ang ibig po sabihin, ang hirap po kasing intindihin kung minsan pero pinag-aralan ko po yung lahat ng version ay ganun ang pagkasabi. Hindi na nila mahal ang kanilang buhay. Mas mahal nila yung testimony nila o pangangatawanan nila kahit patayin sila. Even though they die. Ganun po yan. Naipakita natin ano ang requirement ng talagang nagpapatotoo o totoong witness o talagang totoo yung sinasabi niya. Ayan po, they are not afraid to die. Or, yun nga, yung handa silang pangatawanan. Handa nilang pangatawanan kung ano man yung sinasabi nila. Ayan po ngayon, sa Isaiah po, sa Isaiah 53, verse 7, He was oppressed and He was afflicted, yet He opened not His mouth, like a lamb that is led to the slaughter. Hindi ba? Slaughter area ito Yung katayan, hindi ba? Katayan ng kambing, ng baka, hindi ba? Katayan. Unlike a sheep that before a shearer is silent, so He opened not His mouth. Ito po ang sinasabi ni Jesus Christ dito ay siya ay isinugo ng Diyos o siya ay anak ng Diyos. Yun po ang testimony niya o siya ang mag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Yun po ang panukala niya na narinig niya naman sa kanyang ama o tutubusin niya ang mga kasalanan ng tao. Walang gagawin ng tao wala maniwala lang sa kanya. Kung maniniwala sa kanya, matutubos niya. Pero kung hindi maniniwala, ay hindi po kayo kasama. Huwag niyong isama ang sarili niyo kung hindi kayo naniniwala. Ayan po Ngayon, ang testimony ni Jesus Christ ay ganun. Siya ay anak ng Diyos, siya ay nanggaling sa Diyos, siya ay isinugo ng Diyos. At saka, kaya niyang tanggalin ang kasalanan. Kung maniniwala ka lang, pag hindi, very fair po ang Panginoon At ayun nga, ay bakit hindi siya natakot mamatay? Hindi ba? Pagdating dito, He was oppressed and He was afflicted. Hindi ba? Inoppressed na siya, ay pinaghampas pa siya ng latigo. Binugbog siya, hindi ba? Minura siya. Inalipusta siya, hindi ba? He was oppressed and He was afflicted, yet He opened not His mouth. Ayan po, hindi ba? Hindi siya takot Kasi nga, totoo yung sinasabi niya. Ang sabi ng mga tao sa kanya bumaba ka dyan sa krus. Kung talagang ikaw ang Diyos, bumaba ka. Ayan po. Pero wala siyang kanyan. Wala siyang pakialam doon. Kung nagtiwala ka sa Panginoon, tignan natin kung tutulungan ka ng Panginoon. Yun ang sabi sa kanya nung siya ay nakapako sa krus. Pero wala yun sa kanya. He opened not His mouth. Ayan po like a lamb, parang tupa, maamong tupa na dinadala na sa slaughter area. Kakatayin na at like a sheep that before a shearer. Yung shearer, yung pumupugot ng ulo. Ayan po o matansiro. Ang tawag sa amin dyan, matansiro. Ayan so He opened not His mouth. Ayan po ang nahula na yan. Hinulaan na siya bago siya dumating. Yan ang sinabi sa Isaiah na nangyari, hindi ba? Ay sabi ko nga nung araw ng kanyang pagkapako mga 300 na hula naganap 300 na hula. Opo. Ay ito, Matthew 26 verse 63. But Jesus remained silent para patunayan natin na nangyari yan. Hindi ba? Yung hula at ito ngayon sa Matthew, yung account ni Matthew ay ito nga But Jesus remained silent. Then the high priest said to Him, I charge you under oath by the living God, tell us if you are Christ, the Son of God.
Ay sinasabi na nga niya eh. Sinasabi na nga niya eh. Tinanong pa siya na ng yung Parisiyo. Tinanong pa siya nung pari noon. Parisiyo kasi ang pari noon eh. Oh, tell us, sabi niya, under oath. Hindi ba? Oh, under oath. Oh, by the living God. Sa harapan ng buhay na Diyos. Hindi ba? Sabi mo sa amin, tell us, if you are the Christ, ikaw ba ang Misaya? O ikaw ba yung hinihintay? At ikaw ba ang Son of God? Ay hindi siya kumibo. Kasi nga ay sinasabi niya parati eh. Oh, ay hindi na niya sinagutan. Oh. Pero sa ibang account po kung ito tuloy-tuloy yung basa, halos lahat kasi ng 4 na gospel na i-record ito eh. Yung tinanong siya ng Parisiyo na if you are the Christ, tell us plainly. Oh, do not keep us in doubt. Sabing ganun tell us plainly or under oath by the living God pa eh. Oh, sabihin mo sa amin kung ikaw talaga ang Misaya. Ay mayroong kuwan kasi na aywan ko kung ano account yun Oo, kanya ako nga. Oh. Ngayon, ang ginawa ng Parisiyo, umarte, hindi ba? Umarte, hinubad ang kanyang abito o ang kanyang baro, ginisi. Oh, ginisi niya yung baro niya. Oh, ito kanyang testimony na nagsisinungaling yan. Sabi nga umarte nga At ganyan po ang nangyayari sa atin. Umaarte lang yan. Yan mga Marines na yan. Puro arte lang yan. Hindi ba? I-display sila doon. Ay pero tignan mo po yung mga sinasalita nila. Wala Wala kang maintindihan, mga putol-putol. At saka parang ayaw nga magsalita. Pinagpapasa-pasahan yung mikropono. Ay paano yan? Hindi ba? Oh. Pero hindi ko na i-discuss yan dito kasi ang dami ng dumidiscuss eh. Ang nakikita ko lang, yung action nila, hindi nagsasabi ng totoo. Kasi kung nagsasabi ng totoo, handang mamatay. At yan ang sinabi ko dito, nung si Jesus Christ at saka yung mga witness na nag-witness patungkol kay Jesus Christ. Ito ang totoong Diyos. Ay winitness nila, ay pangangatawanan nila yan, ay di kakatayin naman sila, hindi ba? Ito ang sabi ni John, hindi ba? Ito ang totoong Diyos. Si Jesus Christ nga ay aywan ko lang bakit niya sinabi yan. Ay baka yun ang pakilala o yun ang pagkaintindi niya. Hindi ba? Pero hanggang dito na lang po kasi nga ay kulang ang oras nililimit ko lang po ang oras ko dito. Ayaw ko nang umabot ng 30 minutes para hindi naman maabala. Alam ko kasi mahalaga ang oras nyo kaya hindi ko na hinahabaan at hanggang dito na lang po at bago ko po mag-umpisa ay pinapanalangin ko na yung nakikinig sa akin ay magkaroon din ng wisdom na nanggagaling sa Panginoon. At muli mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pagkikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.